Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mga personalidad na nagbigay po ng kanilang saloobin tungkol po diyan sa ginawang pangbubuli, panghaharas at paninira ng mga Chinese Coast Guard sa ating dalawang resupply mission sa Baho de Masinloc. Diyan po yan sa Zambales, sa bayan namin. Shout out po sa lahat ng taga Zambales. Nandito po si Tokis, no? At diyan po sa Ayungin Shoal sa Scarborough Shoal o yung Scarborough Shoal, BRP Sierra Madre. December 9, hinaras po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na siyang maghahatid po ng supply at Christmas gift. Actually, hindi nga po sila makapasok sa mismong Baho yung lugar. Kasi hinarangan po ng mga illegal aliens, ng mga palalong mga Chino, ng mga mapanirang Chino. Nasira po yung isang radar system ng isang BPAR na barko. Kita nyo ha? Kasi Winater Cannon. Na-vlog po natin yan. Sana napanood nyo po. Tulungan nyo pong magkaroon ng engagement yung ating video na yung para malaman nyo kung paano tayo sinasaula-ula ng mga Chino. The following day, December 10, no, binibigyan ko lang po kayo ng background. Nagkaroon na naman tayo ng resupply, no, yung RORE mission papuntang Ayungin para sa ating mga tropang sundalo dyan sa BRP Sierra Madre. Hinarang, hinaras, binunggo. Nasira ang makina ng isa nating barko. At isa pa, no? Yung I think ML Kalayaan ba yun? Saka isang BRP Coast Guard ship ang nasira. So, wala. Puro diplomatic protest lang tayo. Mag-a-amount pa yan sa MDT? Matitrigger ba ang Mutual Defense Treaty? Saka na lang po natin yung iba-vlog kasi may save na pa akong article. Ang ipopokus natin dito ay yung mga personalidad, mga congressman o lawmakers, ang ating presidente, mga envoys ay nagsalita na. Yung mga envoy, nasabi na natin yan sa previous vlog natin. Even Mig Subiri and Ejercito, nagsalita na rin po sila. Pero dumami pong mga mambabatas pa ang nagsalita, even may ninong PBBM. However, lakasan ko na, however, one of the leader of our country is still Ma'am Pipi, bingi at bulag. Yan po ang sakit ng isang leader ninyo sa aking opinion. Sa dami ng insidenteng naganap na pangbubuli, panghaharas, paninira nitong mga Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia vessels, pero nananatiling tikom, bingi at bulag siya sa mga kaganapang ito. So bago ang lahat, i-flex po natin itong Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-like at mga nagsishare ng ating videos. May God bless you all. So unahin po natin mga kababayan ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang dami pong mga articles about this, pero ito na lang pong sa ABS-CBN ang babasahin natin. Salamat po ABS-CBN dito sa article nyo na ito na, quote, "No one but PH has right legal basis. Marcos Jr. reiterates Philippines claim in West Philippine Sea." O ayan po, si Pangulong Bongbong Marcos, si Ninong, nagsalita na, nagpahayag na tungkol diyan sa mga dalawang insidente ng, ulitin ko, panghaharas, pangbubuli, paninira ng mga Chinese Coast Guard by means of water cannoning, panghahabol at pagbablock sa mga dadaanan natin. That is actually human rights violation, unhumanitarian reason ng mga Chinese Coast Guard. Mga salaula po. Tapos tayo pa ang sinisisi. Tayo daw ang nagpro-provoke. Bakit? Sa amin yan eh. Diba? Ano ang sabi ng Pangulo natin?
No one but Philippines has right, legal basis. Bakit tayo may right and legal basis? O ayan, ito po. Basahin natin. President Ferdinand Marcos Jr. said late Sunday that the recent aggression and provocation by the Chinese Coast Guard and Maritime Militia, so dalawa po eh. May Coast Guard na, may Maritime Militia pa sila. Eh tayo, di ba? Ina-isolate yung bawat laman ng natin, yung sa mission. Ina-isolate nila dun sa mga escort. Kaya nakita nyo yung binobomba, mag-isa lang eh. Kaya ako galit na galit ako dahil nakatunganga lang tayo. Binibidyo lang natin. Ano bang magagawa natin? Mamaya may magsasabi ng ganyan, ha? Tingnan nyo, isang mambabatas talagang galit na. Kulang na lang, isuot niya ulit ang uniforme niya at sumama na siyang maglayag sa mga RORI mission. Ha? In the West Philippine Sea, only further instilled the country's determination to stand its ground in the dispute. Correct. Ako po. Kung magsasawa man kayo, so be it. Pero ako hindi ko po iiwanan itong West Philippine Sea. Maninindigan tayo dito. No, maski na umalis na kayo, ayaw nyo na nito kasi mas gusto nyo mga fresh na mga balita, so be it. Pero ako hindi ko po to iiwanan. Kasi pag ito nagwagi tayo dito, tayong sambayan ng Pilipino ang makikinabang. Kailangan siguro, kung totoo man ito, sabi kasi ng friend ko, yung taga Palawan, shout out po ulit sa lahat ng mga taga Palawan, alam nyo na kung sino po kayo dyan, no? From north to south, na yung nakatago sa ilalim ng lupa na langis o oil niyan, eh mas mayaman pa tayo sa bansang Kuwait. Ayun po yung sabi sa akin sa base sa kanilang impormasyon. No, hindi ko na lang po babanggatin kung sino sila. Ha? Pero kung totoo man po yan, baka po yung mga magagaling nating mga engineers and architects na makaramihan ay nandyan sa Middle East working for these big companies that their job is related to that, baka mag-uwian na po eh. For their love of their country and also to be with their family. Di po ba? Manindigan tayo para sa atin to and for our future generations. Ngayon, kung hindi tayo maninindigan, ipamimigay natin tulad nung sinabi nung dati yung Pangulong once and mighty powerful fallen from Grace Rodrigo Roa Duterte. Ipamigay na lang ang tubig? Hindi. Ano sasabihin ng future generation sa atin based on sa history books? Hindi nyo kasi ipinaglaban. Naduwag kayo. Mga wala kayong bayag. Yun ang sasabihin sa atin. Kung tayo nga harsh na eh. Sa mga previous administrations. Diba? History rin nila rin yun. Diba? They wrote their own history. They have written their own history. O ito, anong history ang isusulat natin? Itong generation na to, itong current na to. Mababasa ng future generation kung meron man. Ano isipin nila? We lost this West Philippine Sea, these islands along West Philippine Sea because we gave up. Di ba nga? O sabi po dito ng isang magaling na basketball coach, no, yung si Coach B, I forgot his name eh. Yung sa cancer, sabi niya, never give up. Never give up. Kung kayang ipaglaban hanggat sa huling hininga mo, ipaglaban mo. O Jaworski, si Idol, Big J. Sino ba yung nagsabi nung yung quote na yun na si Big J, di ba? Never say die tayo, mga Hinebra. Ha? Hinebra fans, never say die. Hanggat hindi natin nakikitang 000 sa orasan, may pag-asa. Meron din nagsabi, until the fat lady sings, it ain't over. It ain't over. Ganon tayo. Manindigan tayo, sama-sama tayong mga Pilipino. Ngayon, kung ayaw nyo na sa topic na ganun, pwede naman po. No? Kung ayaw na, puro naman West Philippine Sea yan si Toki. Wala, pare-pareho naman yan. Walang nangyayari dyan. Yung mga presidente, yung mga lawmakers, puro dadalang yan. Walang action. Ganun po talaga. No? Yun ang hakbang ng gobyerno natin at makukuha natin sa diplomasya. No? Magwawagi tayo sa pamamagitan ni Jose Rizal. Baka lang tayo na firing squad na. Pag si Andres Bonifacio naman, baka naman lahat tayo na traidor na. Di po ba? Anak ng Syoko kasi may mga traidor tayong mga kababayan. Okay? O ito po, ang sabi niya ha,
Oh, the aggression and provocations perpetrated by the Chinese Coast Guard and their Chinese maritime militia against our vessels and personnel over the weekend had only further stilled our determination to defend and protect our nation's sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. Yan po yung sinabi niya sa kanyang X account. The President added that he has been in constant communication. O, tignan nyo ha, maski na may sakit yan, maski na tinamaan ng yung COVID, constant communication with the country's national security and defense leaders, and has directed uniformed services to conduct their missions with the utmost regard for the safety of our personnel, yet proceed with a mission-oriented mindset. Tunay na sundalo ka, sir, saludo. Tunay na sundalo ka nung, no? Di ba? Go! You have to fulfill your mission. Saka mo lang sasabihin na failed pag talagang failed. Yung po yan. I stand by with my president. Ha? Eto pa po. Let me reiterate what is settled and widely recognized. Ha? Ayungin Shoal is within our exclusive economic zone. Any foreign claim of sovereignty over it is baseless and absolutely contrary to international law. Bajo de Masinloc is sovereign Philippine territory and an integral part of our archipelago. No one but the Philippines has a legitimate right or legal basis to operate anywhere in the West Philippine Sea. The illegal presence in our waters and dangerous actions against our citizens is an outright and blatant violation of international law and the rules-based international order. We remain undeterred. Ayun po. Yan ang presidente. Hindi tulad nung nagsabing ipamigay na lang yan. Hindi tulad nung yung nagsabing ipamigay na lang yan na tamilmil. Yan po yan. Tulad ng kanyang anak na tamilmil, si VP Sara Tamilmil Duterte. Diba? Ngayon po, yung mga kapwa natin Pilipino na may X account, binabatikos po itong sinabi ng ating Pangulo. Nagbago daw ng pananaw ang Pangulo, no? Kasi nung campaign period, iba ang sinasabi. Ito lang masasabi ko. FU ka or FU kayo. Iba na po ang circumstances ngayon. Ibang-iba. Ibig ba sabihin, kakampihan mo pa itong mga gagong Chinese na ito na nanira, nag-water cannon ng mga kababayan mong Pilipino na siyang lamang magbibigay ng humanitarian aid sa kapwa mo Pilipino? FU ka, gunggong ka. No? Alam nyo na kung sino yung tinutukoy natin, yung may last name na Lopez ba yun sa kanyang X account? Mga hinayupak eh. Diyan mo makikita talagang sino ang kakampi ng Pilipino, sino ang kakampi ng Chino. Kung ikaw babatikos pa dito sa sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos at Pilipino ka, abay, alamin mo muna kung tunay kang Pilipino. Hindi ba kayo maaantig dito sa sinabi ng Pangulo? Hindi po ba? Ito na lang last 2 paragraph na sinabi niya about sa Ayungin at sa Bajo de Masinloc. Nasa ating exclusive economic zone yan. On what? 2016 arbitral ruling sa The Hague at sa UNCLOS. Ano hawak ng China? Yung kanila pong drawing. Yung kanila lang lapis, drawing lang ng mga hinayupak. Eto pa. Di ba? Sinabi niya, pakita lang natin yung mixing code card niya, mga kababayan. O, ayan po. Yung sinabi niya sa huling-huli. No one but the Philippines has a legitimate right or legal basis to operate anywhere in the West Philippine Sea. The illegal presence in our waters and dangerous actions against our citizens is an outright and blatant violation of international law and the rule-based international order. We remain undeterred. Hindi kami, yung uurong, undeterred, yung hindi kami magagambala, hindi kami mababalisa, hindi kami mangangamba. But we will move forward until our mission is finished. What is that? Protect our sovereign right, protect our sovereignty, protect our jurisdiction in the West Philippine Sea.
Atin iyan. Atin ito, ika nga ni Hontiveros. O yan. Yan po ang mga matapang at matikas na sinabi ng ating Pangulong BBM. Salute po, sir. No? Now, itong mga quote card na ito, mga kababayan, ipapakita ko lang sa inyo. Ayan, si Francis Tolentino. Kayo na lang po ang magbasa niyan. No? He is also, nagbigay siya ng statement diyan sa China. Ha? Siya ang chairperson Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Okay? Tolentino. Itong tatlo, kasama na si Junel. Ay, mali po. Sorry po. Si Dilimaw. Ay, sorry. Yung bagong labas sa kulungan. Actually, nagbakasyon lang yan doon. Oh, yan. Si JB. Gusto niya, pauwiin na. Si Ejercito. I urge President Ferdinand Bongbong Marcos to send that current Chinese ambassador home. Naibalag natin itong dalawa kahapon. Hindi nyo nga yata pinanood yun. O si Dilima. Sige. Gusto niya tumakbo ng senador. Sana sinusuportahan niya si Subiri. O siyempre, nagpapapapel. Pero hindi. I still stand na hindi boto yan. No? Wala yan. O kontra lang yan. Pupunta lang yan kay minority. Dadami pa sila. Di walang batas na mangyayari. Anong mangyayari sa bansa natin? Di po ba? O, sino pa? Ha? Mga kababayan. Sino pa? Etong mga to. Si JB, si Francis Tolentino na nasabi natin kanina. Si Jinggoy. Ha? Ayan. Saludo. Ha? Sila. Sino pa? Sino pa dito? O, ito. Pinakita na natin yan kanina eh. Tignan nyo yung nasa background. Di ba? O, di ba yung BP nyo? Cozy, cozy. Ni hao. O, eto. Ha? Si Nong Martin. Nong Martin. O, may sinabi. Okay? Ayan. Nakita ko lang sa inyo, mga kababayan. O, National Task Force for West Philippine Sea. Madami sila dyan. Ha? Sila Tariela, nandyan. Ha? Okay. Eto. Manila Bulletin. Si Representative Benny Abante. Abante wants Chinese envoy sent home. Di namin gusto yung ginagawa ninyo. Oh, parang echo lang ni Subiri at ni Ejercito. Si Dilima, o pwede na, di ba? Yan, gusto niya. Send him home. Is a sign of protest. Sino pa? Si Representative Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro. Rodriguez blasts China bullying. We should not negotiate with the frenemy. Di ba? Friends tapos enemy. Gago sila eh. Ha? Sa politiko po yan, ha? Oh. Sabi niya, it is our prerogative to express our collective sense on continued Chinese intrusion and encroachment on our maritime waters and their persistent harassment and bullying on our Navy, Coast Guard, and fishermen. No country can deny us that. Correct. They cannot insist on owning areas that are inside our 200-mile exclusive economic zone like Ayungin Shoal, Recto Bank in Palawan, Scarborough, or Panatag Shoal, or Bajo de Masinloc of Zambales and Pangasinan. Ha? Which China seized in 2012. Di ba? Seize. Ninakaw. We should not negotiate with a frenemy that is frequently intruding in our backyard and repeatedly harassing and bullying us. O ayan. Yung HR 1494 po yan po yung resolution na kinokondina itong action ng China. Pero hindi po tinanggap ni Wang Wenbin yan. Mga salaula sila eh. Di po ba? O, pinaliwanag pa ni Rufus Rodriguez kung ano lang yun naman ng HR 1494. Ayan po, nandyan. Kayo na lang po ang magbasa niyan. Ha? Ang dami po nilang mga ginawang kagaguhan sa ating bansa. Ang dami lang ginawang kagaguhan sa ating mga kababayang Pilipino. Pero ang masakit tanggapin, mga kababayan may mga kapwa Pilipino tayo dito na silent, pipi at bulag, or ginagamit ng China para magpakalat ng disinformation, siraan itong mga mambabatas, itong mga vloggers na katulad ko, influencers, no? At iba pa. Sila po yan. Bakit? Magkano bang bayad? Tanong lang, magkano po bang bayad? O, nagtatanong. Di po ba? Bahala sila kung sasagot sila o hindi. Karapatan po nila yan. Ano ang sabi ni Bato? Sa tabloid na Abante TNT. Bato sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Tubig sa tubig. Laser sa laser na lang. O, yun ang sabi ni Bato.
Ha? O ito, we are running out of options. Diplomatic option. We cannot proceed to military option. Hindi naman kaya natin. So ano pa? Siguro, ang kaya natin gawin ay mga personnel na involved doon sa resupply sa ating tropa ay sa iyong misyon. Maximum tolerance, maximum patience. Wala akong nakita eh. Ingat lang talaga. O ayun ang sabi niya. Okay? Arm din natin ng powerful na water cannon, tubig sa tubig, commensurate response lang doon sa kanilang aggression. Kung nilaser tayo, dapat i-equip natin ang Coast Guard natin ng laser. O yan. If we are serious in cutting diplomatic ties with this country, then we can do that. Just let them feel na sobra-sobra ang pagtatampo natin sa kanila. Yun nga, may economic backlash din yan. O, ano ba ang ano natin sa China? Ano bang economic ano natin dyan? Puta, para naman tayong mga gago. Protesta muna tayo. Tangina, saka na yung ano na yan. Mayroon naman sigurong ibang ano pa para maanuhan ng economic ano natin. Sobra po eh. Patuloy tayong binubulo. Ginagamit ang economy para tayo ay bulihin at nakawan. Yung ba? Palagi na lang ba tayong ganon? Di tayong kawawa. Mukha tayong gago. Di ba? Yan po ang sabi niya ha, sa quote card na yan ha. Tubig sa tubig, laser sa laser. Anong sabi ni Commodore Terjariela? We don't need to go down to the level of the China Coast Guard using their water cannon to use it as an offensive weapon and damaging other vehicles. Ano pala, Commodore J. Tariela? Patuloy ka lang gustong magpabuli. Patuloy ka lang gustong masiraan. O sinong gagastos? Sila ba o tayo? Di ba? Yun lang naman ang suggestion ni Bato. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, baka siya ay magsusut up na. At siya na ay maglalayag doon. Dapat ba to isama mo si Robin? Si Robin naging tamilmil. Tulad ng isang taong itong sasabihin natin sa inyo. Diba? Nasaan na si Robin? Where are you now, Mr. Robin Padilla? Mukhang iba na po ang ano ni Robin Padilla kasi nabati ko siya ng husto. Pero ngayon, nasaan siya? Ha? Wala. Diba? Minumungkahin natin na tuwing may Rory mission sa Ayungin, sumama siya. Wala eh. Senator ako eh. Lul. Eto. Sino yung sinasabi nating tamilmil, mga kababayan? Yan Tingnan nyo yung quote card na yan. Top government officials on Chinese latest aggression against PH vessels in West Philippine Sea. With those recent 2, bullying, harassment, water cannoning at paninira. At panghahabol pa. Ito, inyong Vice President, tamilmil, tikom, bulag, bingi. Kung baga, pipi, bulag at bingi sa issue ng West Philippine Sea. Tingnan nyo si Mig Subiri. Tingnan nyo si Ninong Martin. May mga statement condemning them. And all of those pinakita ko sa inyo kanina ng mga mambabatas. Even yung kakampi niyang si Bato. Pero yung BP ninyo, si Tamilmil, blanco. Pagdating sa West Philippine Sea, blanco ang utak niya. Nakapiring ang mata niya. Merong earplug ang tenga niya. Merong busal ang bunganga niya. Ano ba ang binusal dyan ng China sa'yo? Sara Duterte, Tamilmil. May kanta tayo dyan sa kanya no? Parang yung niya, yung kanta ni ito, siguro alam nyo tong kanta na to. Don't know what to say now. Don't know where to start. Don't know how to handle a complicated heart. Bakit mga kababayan, complicated heart? Why? Kung napanood nyo yung previous videos ko, ipinakita ko sa inyo nasaan ang puso niya. Yung mahalin natin ang Pilipinas niya nung campaign ay campaign lang yon. Wala sa kanyang puso ang Pilipinas. Kasi kung nasa puso niya ang Pilipinas, ura-urada, she will give a statement against this aggression of this Chinese in our West Philippine Sea. Wala po Yung sinasabi ng mga
kumakampi sa kanya yung mga political expert kuno. Sinasabing hindi naman siya ang presidente, kaya wala siyang wala siyang foreign policy dyan. So aantayin pa namin na maging presidente siya bago siya magbigay ng kanyang statement. Bakit itong dalawa? Yung Senate President, yung Speaker of the House, si Bato, si Tolentino, yung magkapatid na Ejercito at Estrada, sila Hontiveros, yung mga makakaliwang progressive groups na yan, nagbibigay ng statement. Even the Congressman Abante, si Rupus, di ba? Bakit yung second highest position in the land have a complicated heart, a blank mind or ideas, a brainless fart, BP? Walang masabi. Hangin ang laman ng utak niya pagdating sa West Philippine Sea issues. Ayan ba yung mahalin natin ang Pilipinas? Hindi ba parte ng Pilipinas ang West Philippine Sea? Di po ba, mga kababayan? Complicated heart. Why? Because of China's allegiance of their city. Panoorin nyo yung huling video ko dyan. Yung tie-up nila sa China ay napakalaki. Yung investment deals nila sa China, napakalaki. Basahin nyo, panoorin nyo yun. Kaya siya ay tamilmil, pipi, bulag, at bingi pagdating sa West Philippine Sea. Hindi niya foreign policy. So ano pala? Ano pala? Aantayin pa namin ang 2028? Good luck sa'yo. Pagdating ng 2038, mga kababayan, uulitin ko lang yung tulad ng sinabi ko sa previous vlog ko. Delikado maging presidente ang babaeng ito. Bakit? Dito natin nakikita ngayon na siya ay benchful, sanggano, at maaaring mawala ang West Philippine Sea sa ating bansa. Kung yung tatay niya nga, sinabi, pamigay na lang yan. Ano to? Like father, like daughter. Diba? Benchful. Bakit? Ayaw niya sa usapang pangkapayapaan. Ayaw niya sa amnestia. Ang gusto niya ay maghiganti. Tuloy ang laban. Talagang inuudyukan mo ang MPA na huwag bumaba ng bundok. At inuudyukan niya ang mga sundalo para mag-aklas sa lehitimong governance ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Para ano, siya ang uupo? Ayun. Ay, wag naman sanang mangyari. Di po ba? Magising po tayo, mga kababayan. No? Pag itong naging presidente. Sanggano, bakit? Nanapak ng sheriff dun sa kanilang Davao. Matapang po siya dun sa Davao. Pero pagdating sa pangkalatang issue ng bansa, wagdo. Airhead. No? Wala. Naturing nga abogada, pero airhead. Di po ba? Pasensya naman kayo dyan, mga Duterte natics. Magsalita muna siya, lagyan niya ito. Lagyan niya yan ng mga letra. Anong masasabi mo sa West Philippine Sea aggression ng mga China? Magmerienda na lang tayo? Parang Lenny ba? Ha? Buti pa si Lenny. May masasabi. Ikaw, ano sabi niya? Ano ang famous na laging sinasabi ng inyong BP Sara Tamilmil Duterte? No comment. I will let Undersecretary will answer your question. Is that the kind of leader you need? Sabi nila, iuupo na daw siya ng 2024. Nandun din sa ating vlog yan. Yun ang sabi ng mga supporters niya. They will try to put her in Malacanang in 2024. O yan po sa Twitter account o sa X account. Isa sa mga supporters niya. They are calling all the Duterte supporters, the diehard Duterte supporters, to put her in power comes 2024. So meaning, they have a plan to oust the legitimate president of the country, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. By 2024, ayun po ang plano niya. Mind you, may history yan. Paano nila pinatalsik si Speaker Pantaleon Alvarez noon sa Kongreso as Speaker of the House. With her history of that. The history of pagiging sanggano. The history of pagiging blanco pagdating sa mga mahalagang issue ng bansa.
Ang alam niya, vengeance. Ang alam niya, pang sarili lang niya. Ang alam niya ay para lang sa kanilang bayan. Hindi po para sa buong Pilipinas. Kaya yung mahalin natin ng Pilipinas niya noon, it is only a facade. Kung yung unity team nga, binaliwala niya na eh. Di po ba? Nung election lang yun. Di ba? May motive na siya, alam niya. Bakit siya nag-request ng sarili niyang presidential group? Doon pa lang, makikita nyo na meron talaga siyang plano. Di ba? Akala nyo pa tweetams. Akala nyo pa cute. Ayan po yung mga may malilikot na pag-iisip. Okay? So yan po yung sinasabi ko sa inyo na merong isa na pipi, bulag at bingi pagdating sa issue ng ating soberenya, ng ating teritoryo at jurisdiction sa West Philippine Sea. Pipi, bingi at bulag pagdating sa aggressiveness, aggression, panghaharas, no, ng mga Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa mga ating mga Pilipino, kapwa Pilipino. Wala. Kasi daw po, hindi siyang presidente. O, di ba ano ibig sabihin nun? Iuupo po siya sa 2024. Papayag ba kayo, Marcos loyalists, Marcos supporters, na yung ibinoto nyo na presidente ay tatanggalin comes 2024? Nino? Ng mga supporter nitong tamilmil na ito. Okay? So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.